Babuyan, Pigkitaan Yan is brought to you by Pigrolac and Univet. Pigkitaan natin! Ang pagnenegosyo sa isang babuyan ay isa sa pinakamagandang hanap buhay dito sa ating bansa. Mabenta kasi ang pork dishes sa atin. Kaya naman mabenta rin ang karne ng baboy. Alamin kung paano kumita sa Babuyan, Pigkitaan Yan! Magandang umaga po. Ako po si Doc Allen, ang inyong friendly vet. Sa nakaraang episode, pinag-usapan po natin kung ano ba itong sistema ng pagbababuyan na tinatawag nating grow-out operation. At ngayong episode naman po, pag-uusapan naman natin kung ano-ano ba ang mga basic requirements para sa grow-out operation. So ano-ano nga ba ang kakailanganin para sa ganitong negosyo? Ang lahat ng yan ay ating tatalakayin kasama ang ating kaibigan na pig farmer. Ito po si Ma'am Tere Mallorca na 2 taon nang nagnenegosyo sa isang grow-out operation. Kausapin natin siya kung paano niya pinaghandaan ang pagpasok sa ganitong negosyo. Good morning, Ma'am Tere. Good morning po. Ma'am, bago po kayo nagsimula ng negosyong grow-out operation, ano-ano po ba yung mga inisikaso natin dito? Ang una po naming kaso po dito ay budget sa pagpagawa po ng kulungan at saka po yung mga materyales na kailangang gagamitin sa pagpapatayo. At isa rin po yung lupa na pagtatayuan namin. Malapit sa daan. So, madali po makapasok ang mga truck. Ma'am, ang alam ko po sa ganitong operasyon, kailangan din yata ba natin ng mga permits? Habang po kami nagagawa ng piggery, kumuha na rin po kami ng permit. So para naman doon sa mga tao nagrereklamo, malamang ang nirereklamo nila yung mga baho. Ano po? Paano po ba, ma'am, ang waste disposal natin dito sa ating babuyan? Malalim na hukay na tapunan ng dumi. Maganda din dapat po yung kanal. Para po pag naglilinis, dire-diretso yung dumi ng baboy doon sa kanyang magandang tapunan. So ibig sabihin din, ma'am, nito, medyo marami rin tayong tubig na panglinis. Opo, ang tubig po namin ay 2 klase. Yung pong isa ay sa inuman na kailangan po talaga malinis. Yung naman pong panlinis, ay di car wash pong ginagamit namin kahit hindi na po yung filter. Ma'am, aside po doon sa mga nasabi na natin, meron pa po ba tayong dapat tandaan sa ganitong negosyo? Po, dapat din po tandaan pagka ikaw pumasok sa gantong negosyo, yung tamang pagpapakain, tama pong pagpapalaki ng baboy. At saka po kung kailan siya pwede bigyan ng vitamins, na kung kailan pwede siyang purgahin, at saka po yung bakuna. Kailangan din alam din po kung kailan pwede na itong i-harvest o ilabas. Ma'am, para naman po sa ating mga manonood na gusto rin po pumasok sa ganitong uri ng negosyo, meron po ba tayong maipapayo para sa kanila? May ipayo ko po sa mga gustong mag-alaga ng mga baboy, maganda po itong pasuking negosyo dahil po ito ay madaling kumita ng pera. At saka po ito po ay sa loob ng 3 months at 3 months and a half, pwede na po kayong kumita kahit po kayo ay nasa inyong tahanan. Sinasabi ko po na ako ay kumikita tuwing ako ay nag-harvest dito. Thank you po, Ma'am Tere. Salamat din po ng marami. At yan nga po ang payo na ating pig farmer na maaari po nating gamiting gabay sa pagpasok sa grow-out operation. Lagi lang po nating tatandaan na ang isang magandang environment ay susi sa magiging success ng ating negosyo. Para naman sa karagdagang impormasyon at katanungang babuyan, bumisita lang sa facebook.com/pigrolacph. Abangan po natin ang susunod na episode kung saan atin naman pong ibabahagi kung magkano ang capital investment na kakailanganin natin para makapagpatayo ng isang grow-out operation. Maraming salamat po sa ating mga viewers at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Babuyan, Pigkitaan Yan. Babuyan, Pigkitaan Yan was brought to you by Pigrolac and Univet. Pigkitaan natin!